El Filibusterismo, buod ng Kabanata 6, si Basilio. Nang tumunog ang batingaw para sa Noche Buena, naglalakad si Basilio sa gubat. Tahimik ang paligid, tanging mga yabag lamang niya ang maririnig. Sa liwanag ng buwan, tinatahak niya ang daang patungo sa puntod ng kanyang ina. Hindi nagbago ang landas na kanyang dinaraanan. Iyon pa rin ang daang kanyang tinahak taon-taon. Habang naglalakad, napapatingala siya sa mga bituin sa langit. Nagpatuloy si Basilio hanggang marating ang isang matanda at sirang muog. Dito siya huminto. Tila may bigat ang kanyang dibdib. Tahimik siyang nagmasid sa lugar na puno ng alaala. Isang sugatang lalaki ang lumapit at nag-utos sa kanya. Tinulungan siya nitong ilibing ang kanyang ina. Pagkatapos, iniwan siyang may kaunting pera at mariing bilin. Mula sa alaala, bumalik si Basilio sa kasalukuyan. Tahimik pa rin ang gubat. Ngunit, mas mabigat ang kanyang damdamin. Hindi kailanman nawala sa kanya ang gabing iyon. Naglakbay si Basilio patungong Maynila upang makipagsapalaran. Nagkasakit siya at halos walang maayos na kasuotan. Doon niya nakilala si Kapitan Tiago at si Tia Isabel. Tinanggap siya bilang utusan. Pinag-aral siya ni Kapitan Tiago sa San Juan de Letran. Wala siyang maayos na damit kaya madalas siyang pagtawanan. Sa halip na sumuko, sinikap niyang isaulo ang lahat ng aralin. Dahil dito, nakapasa siya sa unang taon habang ang iba ay umulit. Sa ikalawang taon ni Basilio ay nanalo sa sabong si Kapitan Tiago, kaya naman binigyan siya nito ng balato. Ibinili niya ito ng maayos na damit, pieltrong sombrero at sapatos. Noong ikatlong taon, nagkaroon si Basilio ng gurong mahilig manghiya. Dahil tahimik siya, inakalang hindi handa at siya ang tinawag. Ngunit sumagot si Basilio ng tuloy-tuloy at kumpleto. Dahil dito, binansagan siya ng guro na loro. Puno ng pagbabago ang ika-4 na taon ni Basilio. Nagkaroon siya ng propesor na tanyag, marunong at may malayang pag-iisip. Nang hamunin ng ilang kadete ang guro, nangako itong magbibigay ng mataas na marka sa sasama sa laban. Ipinakita ni Basilio ang husay sa espada. Ikinatuwa naman ito ng propesor. Dahil sa sipag at talino, nagtapos siya ng taon na may mataas na marka at medalya. Dahil sa sipag ni Basilio, hinimok siya ni Kapitan Tiago na lumipat sa Ateneo. Noon, galit si Kapitan Tiago sa mga praile dahil sa pagmumongha ni Maria Clara. Sa Ateneo, lalo pang nahubog si Basilio sa pag-aaral. Sa huli, siya ang nahirang na magsalita sa araw ng kanilang pagtatapos. Nais ni Basilio na mag-aral ng medisina, ngunit abogasya ang gusto ni Kapitan Tiago. Sa bandang huli, napapayag din ni Basilio ang kanyang amo. Inakala ni Kapitan Tiago na magagamit ni Basilio ang medisina upang makakuha ng lason. Ang lasong iyon ay maaari raw ilagay sa tari ng kanyang mga manok. Lalong nagsumikap si Basilio sa kursong kanyang pinili. Pagkatapos ng ikatlong taon, nagsimula na siyang kumita. Hinangad niyang bumalik sa bayan at pakasalan si Huli. Sa araw ng pagtatapos, inaabangan ang kanyang talumpati. Ito ang simulan ng pagbabago ng kanyang kinabukasan.